local candidates. It's only 60 minutes on TV and 90 minutes on radio. But that is per radio station and per TV station, which practically cannot be consumed by any candidate. Okay, yan ang paalala ng COMELEC sa lahat ng local candidates para sa pag-arangkada bukas ng kanilang campaign period. Pagtitiyak ni Atty. Ferdinand Trapanan, Director ng COMELEC Law Department, mahigpit nila i-regulate ang mga campaign ads sa TV at radio. Gayunman, hindi pa bibilangin yung mga nauna nang ipinalabas sa patalastas bago ang official campaign gaya ng legacy ad si Pangulong Arroyo. Nagdesisyon na kasi ang Korte Suprema na hindi pa sila matatawag na kandidato hanggang hindi pa nagsisimula ang campaign period. Kaya bukas pa sisimulan ang pagbibilang sa kanilang mga patalastas. Saka unfair yung legacy ads ng Pangulo kasi pondo ng gobyerno yun. Di ba? So, bukas, March 26, start na ng local campaign. Tumatakbo si Pangulo ng kongresista sa 2nd District ng Pampanga. Dapat wala na makitang ad sa kanya na panggobyerno. Dahil pera natin yun. Unfair yun sa kalaban niya. Di ba? May kalaban ba siya? Meron siyang kalaban. Meron. Si ano? Si ano, dapat nandaan natin yung kalaban niya. Oo nga. Sa 2nd District. Oo. Kasi yung mga Parang tatlo, incumbent apat sila doon, naging biglang party list sila ng mga security guards. No? Yung mayor, yung congressman, yung anak, no? Yung anak. Dapat security guard ka din, di ba? Dapat. Oo. Tagabantay din naman yun. Kapal ang Ng mga kapal. yaman. Oo. Oo. Ingat yaman siya, ingat yaman. So, ayan. Sino ba yung presidential na sumobra na ata yung political ad? Sana may mangyari. Si Pia nandun eh. Kasi puro Walang clue. Puro parang ano eh. Baka disqualification, parang ganyan-ganyan. Puro banta. Oo. Di ba? Ang dali na makausapin ng COMELEC pag puro ka banta. Padre. Padre. O, sino ba yun? Binulong ba sa'yo? Pwede na bang Is sabihin? there a letter? Umpisa natin, A. Sino? Letter A. Sino? Pang sino? Sino? Ang unang letra ba ng kanyang apelyido ay A? Alam ko na. Ayan, bitinin muna natin. Pero ito, nakakabiting hirit naman mula pa rin sa COMELEC. Ito nga, bitin na bitin kami sa'yo. Pero ito pa, panoorin natin. Isa pa lang ito, hindi na ako nakapaniwala na isa lang. Hindi ko na mention, kawawa naman siya. Sabihin pa niya, tinitarget namin talaga. Tikong bibig muna ang COMELEC sa pagpangalan sa isang presidential candidate na posibleng ma-disqualify sa eleksyon 2010. Ang kandidato, lumagpas na raw sa 120-minute limit sa mga patalastas sa bawat TV station ayon sa COMELEC. Sa ngayon, kinukumpleto pa raw nila ang report kaya di pa pinangalanan ng kandidato. Dino-double check na rin ang records ng iba pang presidential candidate para hindi mapula ang may pinag-iinitan. Gayunman tuloy ang paghahain ng motu proprio complaint ng COMELEC Law Department laban sa naturang kandidato. At ang COMELEC unbank na raw ang bahalang magbigay ng rekomendasyon kung dapat bang dalhin sa Regional Trial Court ang reklamo. Hindi, dapat naman eh. Tawag niya pangalanan kasi baka mapagbintangan pa si Atty. Para na kinakampanya niya yung lookalike niyang kandidato. Hindi, actually, kasi Teka, lookalike siya eh. Sino? Halata naman eh. Lookalike niya eh. Lookalike. Pero di ba dapat ganun para madisiplina? Pag lumabag, disqualified agad, di ba? Oo, kung Hindi talagang yung parang marami na lumalabag na poster. Yan. Puro posible. Actually, kay Attorney Rafanan, malinaw yung batas eh. Kasi legal department siya ng COMELEC. Pag sinasabi niya, bawal, biglang kokontra yung mga COMELEC commissioners. M-Bank, Oo, parang iba yung interpretasyon nila. Namumuliti ko yung ibang commissioner eh. Oo, sila mag-usap-usap. Pero sana nga isabay-sabay nila lahat ng complaint para nga, tama rin sinabi ni Atty. Rafanan, para hindi isipin ng iba na dinidiin sila. Kasi nga, hindi lang naman isa yung sasampahan. Nagkataon lang na may nauna na. So, isasabay nila lahat Question, yan. do they have the power in COMELEC? Na? sabihin Police power. Parang of police sorts. power Na ba kanyari? sila- Sabihin natin medyo may excess na nga yung airtime. Sila lang ang solong may otoridad. Sila lang talaga. Pero meron ba talaga silang gagawin? At ano yung Disqualified nga dapat. disqualification? Dadaan sa due process naman dapat. May RDC Which pa. takes how long? Tapos na election dun sa Siguro. Kasi ngayon, tingnan mo, may mga nanalo na ngayon pa lang natideklara, di ba? Election ng bago. So pag siya yung nanalo bilang presidente, Ongoing yan. so ongoing na. Uupo siya, tapos Wala na. tuloy-tuloy. Wala May na. pangyarihan na yung Pangulo eh. So wala na yan. Wala na yan. Wala na. Okay. Mission Impossible. Okay, narito na ang mga nakalap naming balita sa maghapon at magdamag. Kita nyo naman ha.
Maghapon na, magdamag pa. Tulugan. Tutukan sa isang pasadayan ng Ronda Reports. Sa Ilocos Norte, 2 patay ng mabangga ng isang bus ang isang tricycle. Kinilala mga biktima na sina Puring Apungol at ang kanyang 7 anak o 7 taong gulang na anak na si Harwin, mga pasahero po ng tricycle. Maluba naman ang driver ng tricycle na si Victor, asawa ni Puring, at ang isa pa nilang anak na si Rowena. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na walang ilaw ang tricycle kaya hindi napansin ng driver ng nasa likod na bus. Sa lakas po ng pagkakabangga, pumailalim pa ang dalang biktima sa bus. Agad sumuko ang driver at nangakong tutulungan naman ang biktima. Posibleng hindi na raw siya kasuhan dahil nakipag-areglo na rin ang mga biktima. Samantala, narito naman ang Ronda Report mula sa Bulacan. Isang 17 anyos na estudyante sinaksak sa loob ng classroom. Patay na ng datnan sa Sapang Palay National High School sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang biktimang si Henry Navia Jr. Ang suspect, isang second-year student ng paaralan. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na away ng kanya-kanyang grupo ang motibo ng krimen. Alam raw ito ng mismong ina ng biktima na pinigilan pa ngang pumasok ang anak. Hindi pa rin naaresto ang suspect dahil wala na ito sa kanilang tahanan. Sinampa na siya ng kasong murder. Ronda Report naman mula sa La Union. 4 arestado sa isang bypass operation sa San Fernando City. Sa operasyon, nagpanggap ang ilang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na bibili ng droga sa suspect na si Victor Tumbaga. Sinundan nila hanggang sa bahay si Tumbaga. Doon, 3 kasama ni Tumbaga ang natatnang nagdrodroga. Nakilalang sina Jerry Radasa, pakilala po sila, George Eslava at Alvaro Flores. Tara, share na. Yan. Doon na nagka-arestuhan pero nakatakas naman si Flores. Kakasuhan silang 4 ng possession of dangerous drugs at selling of dangerous drugs. Sports news naman mga kapuso, mainit na sinalubong sa Toronto, Canada ang ating kababayan at IBA at WBO Women Super Bantamweight Champion na si Anna the Hurricane Hulaton. Yes? Yes, sa airport pa lang, kaliwat kanan ng fans na nagpapapicture kay Hulaton. Kasunod nito, humarap si Hulaton sa kanyang mga tagahanga sa dinner at pa-concert na inihanda sa kanya ng GMA Pinoy TV. Ba, malamani pa kaya Dumalo rin doon ang singer na si Kichi Nadal na fan din ni Anna. Walang pagsidlan naman ng tuwa si The Hurricane. Kaya double inspired na raw siya para maipanalo ang laban kay Lisa Bad News Brown ng Canada. Tunghayan po ang bakbakang Game On, Hulaton versus Brown dito sa GMA 7, linggo ng hapon pagkatapos ng Party Philippines. Nunod ako niyan. Go, The Hurricane! Pero panalo yung ano sinabi nung kalaban niya eh. What happens after the hurricane? Sabi niya, bad news, right? Ay, naku, labanan to ng tagline, ha? 4-time world champion din yung kalaban niya. Kaya legit. mabigat. Bato-bato na. Paano yan? Pero puro Taekwondo muscle champion to. Pasensya na, taekwondo champion po siya. Mas madalas ang paa, ang sipa. Si Pia Bad News eh. Happy bad news. At eto na, iba-iba namang summer bakasyon natin ngayon sa Ville Escudero at dinayo pa natin sa dulo ng San Pablo, Laguna. Sa boundary po yan ng Laguna at Quezon. Halos silip yan sa ating sunod-sunod na piyesta ngayong Abril at Mayo dahil ang mga gimmick at pagkain nila doon